Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Alinsunod sa Consumer Welfare Month nitong buwan ng Oktubre, pinalawig ng Department of Trade and Industry ang inisyatibo nitong pagsulong sa karapatan ng mga mamimili sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga timbangan ng bayan. Layon ng mga timbang ito na maging information hub ng mga mamimili sa ilalim ng Republic Act No. 11706 o ang Timbangan ng Bayan Law, kung saan lahat ng lungsod ng probinsya at mga munisipalidad ay kinakailangang magtatag ng mga accessible na timbangan center sa mga pampubliko at pribadong pamilihan. Samantala, naisa katuparan ng inisyatibang ito sa pamamagitan ng kasunduan ng kagawaran sa isang pribadong bangko na siyang nagsusupply sa mga unit ng timbangan. Magandang balita, suspendido muna ang putol kuryente ng mga kumpanya para sa mga customer na nasalanta ng mga nagdaang bagyo. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Halos isang linggo lamang ang naging pagitan ng pananalasan ng Bagyong Christine at Bagyong Leon. Kaya naman ang ilan nating mga kababayan ay hirap bumangon matapos silang masalanta ng kalamidad. Bilang konsiderasyon ng pamahalaan, ipinag-utos ng Energy Regulatory Commission o ERC na isuspende muna ang mga pagputol ng mga linya ng kuryente sa mga apektadong lugar. Imbes na singilin ng isang buwan ng bayad, ay magkakaroon ng flexible payment ang mga customer para masettle ang kanilang bill sa kuryente. Dapat umanong manatili hanggang Disyembre ang ganitong sistema ng mga electric supply companies. Ito ay bilang pagsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pag-aralan ang pagpapatupad ng moratorium sa line disconnection at paniningil ng bayad sa mga nasalanta ng nagdaang mga bagyo. Ayon sa ERC, posible naman itong mangyari na hanggat maaari ay ang parehong panig ay magbebenepisyo. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, para masigurado ang kaligtasan sa mga sementeryo ngayong undas, mahigit 32,000 ang nakadeploy na kapulisan sa buong bansa. Ito ay mas marami sa naunang 18,000 bilang ng deployment ng PNP. Ang karagdagang mga pulis ay makatutulong para mas maalalayan ang mga biyahero at bibisita sa sementeryo. Pagtitiyak naman ng PNP, wala itong na-monitor na banta. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, mahigit 30 mga pulis nakadeploy sa mga sementeryo sa buong bansa. BI nagpaalala sa dami ng pasahero at maayos na pagbiyahe ngayong long weekend. PBBM at VP Sara bumaba ang trust at performance rating ayon sa Okta Survey. Dating Pangulong Duterte iimbitahang muling sumalang sa pagdinig ukol sa kanyang drug war. 2025 regular special holidays inilabas na ng Malacanang. Mga biyahero pinag-iingat sa pekeng online booking scam. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Ayon sa latest Okta survey, bumaba ang trust at performance rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Bahagyang bumaba ng 2% ang parehong trust at performance rating ni Pangulong Marcos. 6% naman ang ibinaba ng trust rating ni VP Sara, habang 8% ang ibinaba ng kanyang performance rating. Kahandaan sa disaster response at sapat na supply ng family food packs. Yan ang siniguro ng DSWD nitong Huwebes na kanilang aksyon at ipapamahagi sa mga lubhang nasalanta ng Bagyong Christine at Leon sa bansa. Narito ang ulat.
Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang sapat na supply ng mga family food pack at ang kahandaan nito sa disaster response para sa bagyo at iba pang kalamidad. Sa kasalukuyan, patuloy ang pamamahagi ng kagawaran ng mga FFP at ilang essential kits na magagamit ng mga nasalanta ng Bagyong Christine at Bagyong Leon sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Sa pamamagitan ng lahat ng mode of transport at sa pakikipagtulungan ng ilang ahensya at kagawaran ng gobyerno, lahat ng 6 na probinsya ng Region 5 ay nabigyan ng food and non-food packs. Batay sa pinakahuling datos ng kagawaran, higit sa 66,000 FFPs ang naipamahagi na sa Albay, higit 30,000 naman sa Camarines Norte, higit 7,000 sa Catanduanes, higit 26,000 sa Sorsogon, at ang pinaka-naapektuhan ng malala, ang probinsya ng Camarines Sur kung saan nakapagbahagi ang DSWD ng higit 74,000 FFPs. Bukod dito ay binigyang linaw rin ni Irish Floria Ranon, Chief Administrative Officer ng National Resource and Logistic Management Bureau ng DSWD, ang issue tungkol sa mga hindi umano nabigyan ng food packs sa Libon, Albay. Anya hindi totoo ang mga kumakalat na impormasyon online at sa katunayan anya ay nakapamahagi ng higit sa 10,000 FFPs ang DSWD sa naturang lugar, kabilang na ang 35,000 bilang ng food packs sa Naga. Sa kabilang banda, sakaling magkulang ang mga FFP sa Batanes, may mga nakalagak na supply sa Cagayan na maaaring gamitin sa mga apektadong residente sa probinsya. Dagdag pa rito na mahagi rin ng 20 water filtration system unit sa naturang probinsya at nakahanda ang kagawaran na magbigay ng karagdagang units kung ito ay kukulangin. Sa pagtatapos, ilan sa mga programa at inisyatibong ilulunsad pa ng DSWD ay ang mga binanggit ni Aranon. Meron tayong ilo-launch this November, yung ready-to-eat food. So ito po ay para din sa mga evacuation centers and doon po sa mga strand-based sa ports and airports. And then also, in addition po sa evacuation centers, we also provide psychosocial interventions, especially to children and women and children po. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Itinaas ng Department of Health Metro Manila Center for Health Development ang Code White Alert sa mga ospital sa National Capital Region ngayong panahon ng undas hanggang bukas. Ito ay upang matiyak ang kahandaan sa pagbibigay ng serbisyong medikal dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga bibisita sa mga sementeryo at mga bibiyahe sa kani-kanilang probinsya. Ang Code White Alert ay nangangahulugan na ang mga medikal na tauhan sa mga ospital ay naka-high alert at handa magbigay ng mga kinakailangang serbisyong pangkalusugan upang maiwasan ang mga potensyal na emergencies habang ginugunita ang undas. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, mahigit 30 mga pulis nakadeploy sa mga sementeryo sa buong bansa. BI nagpaalala sa dami ng pasahero at maayos na pagbiyahe ngayong long weekend. PBBM at VP Sara bumaba ang trust at performance rating ayon sa Okta Survey. Dating Pangulong Duterte iimbitahang muling sumalang sa pagdinig ukol sa kanyang drug war. 2025 regular special holidays inilabas na ng Malacanang. Mga biyahero pinag-iingat sa peking online booking scam. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita.
Sa pagbisita ni Czech Republic Ambassador to the Philippines, His Excellency Karel H. sa Quezon City, nakipag-ugnayan nito kay QC Mayor Joy Belmonte hinggil sa layuning isulong ang karapatang pantao at malayang komunidad sa lungsod. Sa kaganapan, nabanggit ng alkalde ang mga programa ng lungsod hinggil sa pangangalaga sa kalikasan, good governance, digitalisasyon at pagsulong sa equality at inclusivity. Partikular rito ay ang sektor ng kabataan, kababaihan at LGBT. Ipinahayag naman ni Hage na handa ang kanilang bansa na makipagtulungan para mas mapaunlad pa ang mga inisyatibong ito ng lungsod. Bilang paggunita sa undas, patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga bumibisita sa puntod na tinatayang nasa 20,000 katao ngayong ikaunang araw ng Nobyembre. Narito ang ulat ni Jade Buhoy. Namataan ang pagbisita ng libo-libong Pilipino sa mga sementeryo sa Maynila ngayong Biyernes para gunitain ang undas. Partikular sa Manila North Cemetery, tinatayang 20,000 katao ang pumasok sa lugar ng maaga pa lang, bandang alas 7 ng umaga. Sa kabilang banda, naitala rin ang mahigit 110,000 bisita noong Huwebes na sinamantala ang makulimlim ngunit maayos na panahon. Pahayag naman ng kapulisan, bagamat dagsa ng tao, naging tahimik at mapayapa ang sitwasyon. Anila inaasahang aabot sa mahigit 1,000,000 ang bibisita sa sementeryo ngayong Biyernes dahil sa magandang panahon. Mas mataas kumpara sa 930,000 katao noong nakaraang taon. Samantalang pinahayag din ng pamunuan na pinatagal ang paglilinis at pag-aayos ng mga nicho na umabot ng 2 araw bago ang undas. Pagbabahagi pa ng ilang mga tao rito upang maiwasan ang dagsa ng tao sa hapon, may ilang bisita na dumiretso mula sa kanilang panggabing trabaho patungo sa sementeryo. Bahagi din ng ilang mga namisita, sinimulan nila ang pag-aayos ng kanilang nicho noong ika-22 ng Oktubre. Sa kabilang banda, paalala naman ng mga pamunuan, ipinagbabawal ang pagdadala ng mga alak, vape at mga materyales sa pagpipinta sa loob ng sementeryo upang mapanatili ang kaayusan. Bahagi nito, naglagay ng Police Assistant Desk ang Manila Police District para tumulong at magbigay ng seguridad sa mga bisita. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Upang masiguro ang kaligtasan at kaayusan ng mga pasahero ngayong undas, nagsagawa ng inspeksyon ng Bureau of Customs NAIA at Department of Transportation sa mga terminal ng paliparan. Pinangunahan ng BOC ang nasabing aktibidad upang paghandaan ang inaasahang dami ng mga biyahero ngayong taon bunsod ng undas. Samantala, patuloy ang BOC NAIA sa kanilang layunin na magbigay ng ligtas at maayos na karanasan sa mga pasahero habang long weekend. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, mahigit 30 mga pulis nakadeploy sa mga sementeryo sa buong bansa. BI nagpaalala sa dami ng pasahero at maayos na pagbiyahe ngayong long weekend. PBBM at VP Sara bumaba ang trust at performance rating ayon sa Okta Survey. Dating Pangulong Duterte iimbitahang muling sumalang sa pagdinig ukol sa kanyang drug war. 2025 regular special holidays inilabas na ng Malacanang. Mga biyahero pinag-iingat sa pekeng online booking scam. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.